Hi guys, magandang araw po. For today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pag-apply sa Cashme. Ano naman kaya ang sistema sa pag-apply dito? So let's go! So ang una po natin gawin ay syempre dadaan muna tayo sa Play Store para hanapin at i-download ang Cashme app. I-search lang natin sa search bar ang Cashme. So ito po yun guys. I-click lang natin ito. Ang company name nito guys ay Hupan Lending Technology Incorporated. So ngayon i-install na natin. At ayan po, installing na po siya. At ayan po, installed na po. So ngayon, i-open na natin. So need nila dito ang ating permission guys or consent to collect, process, or to store our personal information. So i-click na natin itong agree guys. So ito din po ang kanilang disclosure about SMS permission. So i-click lang natin itong agree. At ito na po ang dashboard ng Cashme guys. So may loan amount na pong nakalagay. At dito sa baba may duration na po or loan period. And then ang maximum APR or maximum annual percentage rate. So ngayon, i-click na natin itong loan now. At ayan po, ilagay ko na ang aking active mobile number. And then i-click itong send para makatanggap po ng verification code para ma-verify ang aking cellphone number. At ayan po, may verification code na po akong na-receive. At ayan po, nalagyan ko na. Then i-click ko itong login or register. So i-click natin itong agree. And then nagpop up ito. Congrats! Registered successfully. At may pa-reward po sila dito guys. May rewards na daw akong 20 withdrawable coins sa aking pag-register. So ngayon, i-click ko na itong okay. And then i-click natin itong allow. At i-click itong while using the app. At i-click natin ulit itong okay. And then, binalik po ako dito sa dashboard. So, pinutin natin ulit itong loan now. Uy, withdrawal information kaagad. Iba rin ang sistema dito. Ito yung first, kailangan lagyan na natin ang ating account, e-wallet account or bank account para pag-transfera ng ating pera na uutangin dito. Itong GCash lang po, banking at itong GrabPay. At dito sa banking guys, ito po yung mga bangko na pwede nating pag-transfera ng ating uutangin dito. Ayan po, medyo madami-dami din. So ang pipiliin ko po dito ay itong aking GCash account. At may Maya pa pala guys. 4 po ang pwede nating pag-transfera ng ating utangin dito. So ang pinili ko po dito ay ang aking GCash account. And then i-click ko itong may edit button para malagyan ko na ng aking GCash number. At dito ko po ilagay ang aking GCash number. And then i-click ko itong get OTP para ma-verify ang aking GCash account. And then pagkatapos kong malagyan ng verification code, ay i-click ko na itong confirm. At ayan po, nakalagay na po ang aking GCash account. So next po ay i-click na natin itong next step. So ito na po ang susunod guys, ang aking ID information. So pipicturean ko na ang aking valid ID. So i-click ko na itong may camera icon. And then i-click ko ulit itong may camera icon sa gilid. And then i-click itong while using the app. At ayan po, pipicturean ko na ang aking valid ID. So ngayon, pindutin ko na itong may camera icon. And then i-click itong check. At automatic na pong nakalagay dito ang mga detalye na nakasulat sa aking valid ID. Tulad po ng aking driver's license ID number,
ang aking buong pangalan, ang aking birthday, gender. At ang kailangan ko lang fill upan dito sa baba ay ang aking education level, kung ano po ang natapos ko. At may pagpipilian po tayo dito guys. So ang pinili ko po dito ay itong associate. Next po ay ang aking marital status. So ang pinili ko po dito ay itong single childless. And then number of offspring. So 0 children ang piliin ko dito. Next po ay ang aking home address. Ipa-fast forward ko lang itong pag-fill up ko dito sa home address guys ha. At ayan po, next po ay ang aking email address. Next po ay reason of loan. So may pagpipilian po tayo dito guys. So ang pipiliin ko po dito ay itong purchase fixed assets. And then i-click na natin itong next step. So hingin pa nila ang ating Facebook username guys. At ayan na po, next po ay ang ating contact person or ang ating mga reference contact. So tatlo po ang hinihingi ng Kashmi guys na ating contact person kung sakaling hindi po nila tayo makontak. At kailangang ilagay nating mga contact info dito sa una at pangalawa ay contact info ng ating relative. At dito sa ikatatlo ay pwede ng ating mga colleague o kasamahan sa trabaho o ating mga friends o ating kaibigan. Ipa-fast forward ko lang ang pag-fill up dito guys ha. At ayan na po. Then, pindutin ko na itong next step. Next ay gusto nilang malaman ng ating monthly income. Ang pinili ko po dito guys ay itong 20,000 pesos hanggang 25,000 pesos. Next po ang ating occupation, kung ano po ang trabaho natin. So may mga pagpipilian po tayo dito guys. At ang pinili ko po dito ay itong business owner or freelance. Hindi naman ito manghihingi ng proof. Next po ay corporate name. Kung ano po ang pangalan ng ating business or ng ating pinagtatrabahoan. So ang nilagay ko po dito ay ito. So ayan po, tapos na po guys. I-click na natin itong confirm. Ayan po, processing na po siya. 60 seconds ang kanyang countdown. So hintayin natin saglit. Ipa-fast forward ko lang guys ha. At ayan po, under evaluation. The evaluation will be completed within 10 minutes. Kindly wait for the result. Thank you. So in-exit ko muna itong app guys. After 10 minutes ay inopen ko ulit ang Kashmi app. So wala pa din siyang result guys. So ang ginawa ko ay nag-explore muna ako sa kanilang mga features and services. At bawat successful transaction dito guys ay may mga reward po silang ibibigay. Katulad nito guys. So may 1 coins daw akong reward. So tapos na po yung application ko guys. Pero wala po silang ipinapakitang repayment plan. So nang bumalik ako sa dashboard guys, ito na po yung nag-pop up. Sorry. So ito na po yung reason. Dear user, after assessment, we are sorry to find out that we can't release your loan now. So meaning guys, rejected po ang aking application ngayon. At may nag-pop up dito guys na after 2 weeks pa daw ako makapag-apply ulit. So after 2 weeks guys, ay inopen ko na naman ang aking Kashmi account para subukang mag-apply ulit. Pinindot itong agree, pinindot ulit itong agree, and then pinindot ko naman itong loan now, and then review yung mga detalye na nilagay sa form. At pag-click ko ulit nitong confirm, nag-processing na naman, countdown ulit ng 1 minute, at ito na naman guys, under evaluation na naman. So rejected na naman ang aking application dito sa pangalawang pagkakataon guys. So wala pa rin silang ipinapakitang mga repayment plan o loan details. So advice ko lang po sa inyo guys na mag-ingat pa rin tayo sa mga ganitong ula na hindi muna nagpapakita ng mga repayment plan bago ang approval. At napansin ko guys, hindi na ako kinuna ng selfie. Yung valid ID lang po ang kinuha sa akin. Sino po bang nakasubok na nitong Kashmi guys? Paki-comment lang po dyan sa baba guys.
So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video para ma-aware din po ang iba. And don't forget to subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page for more reviews sa mga naglalabasang ula ngayon. Maraming salamat sa panonood. Goodbye. God bless us all.